talagang napakaraming challenges, no, sa ating bansa. And of course, this will continue on. Gaya ng sinabi ninyo, ang bagyo hindi nawawala, ang disaster hindi nawawala. And of course, especially with the ongoing crisis in the Middle East, no? Sa gitnang silangan, talagang apektado tayo dito sa Pilipinas. Kahit na napakalayo natin sa Iran, apektado tayo, no? Nakita natin in recent reports that ang ating anong tawag na ito, inflation has already reached 7%, no? A lot of experts are saying na baka maabot pa ng 10% yan by the end of this year, no? So I hope hindi po mangyari yan. But again, these are things that we need to address immediately. Of course, ang ating employment, underemployment, malaking problema din yan. Ano? Nakikita natin na a lot of companies now are already reducing the number of hours for employees, no? So that's why a lot of people now, tumataas po ang underemployment rate natin, ano? Dahil naghihirap din ang mga kumpanya ngayon. And of course, when you are a company, pag businessman ka, ikaw nagpapatakbo ng negosyo mo, pag mahina ang benta, ang una mong gagawin talaga magbabawas ka ng tao, magbabawas ka ng oras, and that is why napakalaking problema ang hinaharap ng ating bansa, no? And if you were to ask me, I would have preferred that, as I said, itigil na muna ang politika. Masyado po maaga, no? I cannot remember a situation like this na as early as 2023, nag-uumpisa na ang discussion sa politika for 2028, no? So imagine 5 years before election, namumulitika na tayo. Imbis na nagtutulungan tayo, imbis na sinusolusyonan natin ang problema ng ating bansa, ang naging nangyayari ngayon, namumulitika tayo, and we're wasting all our resources on politics, no? And that is why I believe that might be one of the reasons bakit marami tayong problema ngayon. Opo. Well, in that case, bago lang po si Partner Arma, dapat rin ba natin, kasi siyempre, sinasabi nila accountability ang sinusulong sa impeachment. Kung wala daw impeachment hearing laban kay VP Sara, di daw ba natin gusto ng accountability? What are your thoughts about it? Well, tama din yan, ano? Pero ang nakakatawa kasi rito, ang gusto nilang accountability is only the accountability of one person, and that is the Vice President, no? Nakita na po natin ito na in the past years na lumabas na itong mga issue ng flood control. Ang presidente mismo ang nagsabi, ang nag-report nito sa kanyang SONA in 2025. Nung sinabi niyang mahiya naman kayo. So, na-expose na po ng ating presidente yan last year. So, dahil dyan, dapat siyempre ang taong bayan nag-i-expect din ng accountability sa nangyari pong flood control projects, ghost projects, no? And that is why ako nakikita ko na talagang base sa mga sinasabi ng mga witnesses, especially itong mga sundalo na lumabas, talagang massive ang corruption sa ating gobyerno ngayon in the last few years, no? And until now, I have not seen any credible investigation to hold these people accountable. Itong mga sinasabi nating masterminds, no? And as a matter of fact, I find it strange that we keep talking about the fact that the Vice President should be accountable, pero pagdating po sa mga ibang mga opisyales, parang masyadong tahimik, no? Except for a few, of course, nakikita natin na nabanggit na nga si Senator Jinggoy and some other senators, and of course, nabanggit na rin na ang mastermind, si Zaldico, nabanggit na rin ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. But again, it remains to be seen kung talagang merong mangyayari.
sa mga investigation na ginagawa nila ngayon. Sir Anthony, magandang gabi, may gabi. Ang sa huling pagkakaalam ko, si Inday Sara Duterte ay Vice President. Pero iniintriga siya at hinahanap siya after nung nagkaroon ng lindol sa Mindanao, hinahanap siya na para bang siya yung presidente na may makapangyarihan. Ano masasabi niyo po dito? Kasama na rin po, sir, yung mga laging naghahanap ng rason na kumukonekta agad sa mga Duterte. Duterte may kasalanan. Pag may mga issue dahil sa Duterte, ano pong masasabi niyo po dito sa mga intriga? Well, gaya ng sinabi natin kanina, talagang politika, no? This is all politics. And that is why napaka-unfortunate natin dahil, as I said, 5 years before the actual elections, nag-aaway-away ng ating mga leaders dahil sa upcoming elections nga sa 2028. And as a result, marami mga hindi na naasikaso ng mga problema. Despite the fact na maraming yung mga tao dyan sa gobyerno, sa administrasyon, nagsasabi na talagang tinututukan nila. Ako, I believe that more can still be done, no? And I also believe that if this infighting in the government, especially when they started doing this itong Quadcom hearings because of the confidential funds. Ako sa tingin ko, kung hindi nagka-problema si Vice President Sara at saka si Speaker Martin, I don't think we will be having these problems right now. No? So talagang, ako naniniwala ako doon po nanggagaling yun. Ano? Again, it's because of the 2028 elections. Opo. Sir, noong nagkaroon po ang unit team, umaasa talaga yung taong bayan, lalo na pagbaba ni former President Rodrigo Duterte, mas mataas pa yung grado niya nung pagbaba niya kumpara doon sa pag-upo niya bilang presidente. So kumbaga, ito rin yung naging tema ng unit team na ipagpapatuloy, sabi pa nga, dadagdagan, yung build, gagawing build better more. Kaya sinuportahan itong tandem na ito. Ano na po kaya ang nangyari doon, sir? Lalo na maraming mga pangako, umaasa sila na may pagtutuloy. Lalo na po sa inyong lugar dyan po sa Mindanao, kabilang doon sa inaasam ng ating mga kababayan, ay yung Mindanao Railway. Pero parang nagiging huli na. Though, gumastos na tayo ng malaki din dito para sa pag-aaral po sa implementation ng project, sir. Of course, again, balik na naman tayo sa politics, no? When we campaigned in 2022, no, for both President BBM and Vice President Sara under the unit team, I recall ang sinabi ni Vice President Sara is the reason she supported President BBM is because they were expecting continuity, no? Lahat po ng mga programa na naumpisahan ni Presidente Digong ay ipapatuloy ni President BBM. But unfortunately nga, hindi nga ganun nangyari. And again, as I said earlier, I think it is again because of politics, no? It is very clear that klarong-klaro no, that meron talaga mga tao within the circle of the president who do not like Sara to be the next president, no? For whatever the reasons are, no? Unfortunately, it seems to me na mukhang hindi nakokontrol ng ating presidente itong mga taong to, no? And I think that's where the problem is. Yan po ang source ng problema natin. There are people within the circle that are doing things to ruin the vice president, and the president is not doing anything about it. So tuloy, ang taong bayan naniniwala na siguro utos ng presidente kasi wala namang ginagawa ang presidente to stop this politicking that's going on. No?